Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus. At napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos napakita siya sa 11, samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng kanilang ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Sabado sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa kabuuan din ay ating narinig sa araw na ito ang summary, yung kabuuan din ng nangyari sa buong linggong ito. At atin din po muling babalikan ang ilan sa mga salita na narinig natin mula sa mga pahayag ng ating pong Ebanghelyo. Nung Lunes, sinabi ni Jesus habang ang mga kababaihan ay umiiyak, "Huwag kayong matakot. Umayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Humayo, huwag kayong matakot. Yung parang yung hindi pa tapos ang buhay, hindi pa tapos ang buhay nila sa mundong ito at sayang kung mabubuhay tayo sa kalungkutan, kung mabubuhay tayo sa kadiliman. Kaya matapos nung Martes, ipinahayag ng kababaihan na nakita ko ang Panginoon. Nung Miyerkules, muli rin sinabi nung 2 alagad na muli ngang nabuhay ang Panginoon. At nung Huwebes, nagpakita siya sa kanila at ang kanyang bati, "Sumainyo ang kapayapaan." Kahapon, habang sila ay nagbalik sa pangingisda, na wala silang mahuli, inutos ni Jesus, ihulog ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli sila. At tunay nga na halos lumubog ang kanilang bangka sa dami ng kanilang huli. At ngayon, ang bilin ni Jesus, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." So ano po ba ang dating sa inyo nito? Buhay na si Kristo, pero tayo, bakit nagbalik tayo sa kalungkutan? Na pag tumitingin ba kayo sa salamin, nakikita nyo ba yung itsura ninyo? Nakikita nyo ba yung disposisyon ninyo? Nakikita nyo ba yung aura ng mukha ninyo? Pasko na ng pagkabuhay,
Pero bakit lagi tayong nananatili sa Kwaresma? Taon-taon to, no? Kaya nga sabi ko, taon-taon gagawin ito ni Jesus, taon-taon gugunitain natin ito, at inaasahan na taon-taon din ay mayroong nabubuhay sa atin. Tapos na, namatay na po, pwedeng namatay na yung pangarap mo, tapos na yon, gumawa ka ng bagong pangarap. Namatay na yung anak mo, tapos na yan. Namatay na yung asawa mo, tapos na rin yan. Pero ikaw, buhay ka pa. Ngayon, kung hindi ka rin lang mabubuhay ayon sa bilin ni Jesus, di sana sumunod ka na rin agad. Ba't di pa tayo mamatay? Kung ayaw din lang naman nating mabuhay sa mundong ito ng masaya, ng ginagawa ang ating misyon. Kadalasan yung sinasabi, no? Kapag pinag-uusapan ng kamatayan, magna-knock on wood pa kayo at sasabihin ninyo, wag naman kasi may mission pa ako. Lagi ang tanong, kailan mo ba sinimulan ang mission mo? Kasi yung mission mo, baka hindi mo pa nasisimulan, ikaw patapos ka na. Maghahabol ka na naman. No? Yun na naman, gahul ka na sa oras. Pero sana po, no, mas makita natin, no, kahit sa disposition man lang natin sa buhay, kahit sa pagtingin lang natin sa buhay, may mabuhay sa atin. May magbago sa atin. Dahil ang bilin ni Jesus, umayo kayo, ipahayag ninyo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita. Amen.